The Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that time on, he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the feast of unleavened bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with my disciples.'" The disciples then did as Jesus had ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12. And while they were eating, he said, "Amen. I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him, one after another, "Surely it is not I, Lord." He said in reply, "He who has dipped his hands into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes as it's written of him, but woe to that man whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi." He answered, "You have said so." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You have been looking for opportunity to betray Jesus, and you already accepted the 30 pieces of silver. And when Jesus said, "Someone is going to betray me," you ask the question, "Surely it is not I, Lord." Maliwanag yung sinungaling ka. Sinungaling ka. Naghanap ka na ng pagkakataon. Tinanggap mo ng pera at sasabihin mong hindi ako. Anong klaseng tao ka? The late Jaime Cardinal said, told us during one of our clergy meeting, sabi niya, sa mga pari, sabi niya, "If you fall in love with a woman, I will still talk to you." At sabi niya, "If you fall in love with a man, I will still talk to you." Di sikuhan, ano? Sabi ko, ha? Mukhang may alam ang kardinal. Pero bigla niya sinabing, "If you fall in love with money, I will never talk to you. I will never talk to you." It is bad to betray a friend, but worse, you betray him because of money. Masama yung ipinagkanulo ninyo ang inyong mahal sa buhay, pero ang dahilan ay pera. Pera. Mga minamahal na mga kapatid, sino ba sa atin ang pinanganak na may hawak na pera? At sino sa atin ang mamamatay na nag-iisip na may dalang pera? Ang aking tanong, aanuhin mo dyan kung may dala ka? Di po ba?
Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin. Ang matatandaan lang sa iyo ay ano? Ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa. We will be remembered by the legacy we will leave behind. Viral yung pari na nagalit, naalala nyo? Napanood niyo ba yon? Ha? Talagang napanood nyo, ha? Estudyante ko yon. Ano? Estudyante ko. At nang pinatanong ko bakit ano nangyari, ang kwento ay umaga pa lang, sinabihan na niya na bawal magtinda sa loob ng simbahan. Ano po? Maayos na pagkakasabi. Ano ang nakapuno kay Father? Minura niya ang pari. Minura niya ang pari. At kung ano-ano ang sinabi. Ay di na puno. Di po ba? Ano? Kung si Kristo nga, pinagtabuyan yung mga money changer sa loob ng templo. So, tama yun. Nasaktan ka lang kasi hindi mo gusto ang ginawa. Di po ba, ano? Ay hindi naman kasi Ilonggo yung aking estudyante. Kasi kung Ilonggo, malumanay, di ba ba, ano? Hindi, di ba, ano? Alis ka, galit ako, labas, 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 di ba? Kahit galit, parang hindi galit, di ba ba, ano? Ay hindi eh. Ha? Mga minamahal na mga kapatid, ano pong ibig kong pagtunan ng pansin? We know stories of betrayals. And many of us, including myself, experience betrayals. And betrayals are only done by friends, never by enemies. The only person that can betray you are those people who made promises that they will love you, that they will take care of you, that they will never abandon you. Kaya masakit yun. Masakit yun. Ano mga sinabi ni Jesus? Di ba? Nung siya ay bukas, ano? Hiningi niya sa Ama na ano? Kung pwedeng wag kong tanggapin. Di po ba? Ha? If I can be spared from the cup of suffering. Kasi alam naman niya kung ano mangyayari. Ano pa? Sinabi rin ng Diyos, my God, why have you abandoned me? Alam mo yung kanyang kalungkutan. Alam mo yung kanyang kabiguan. Pero ang pinakamasakit na sinabi ni Jesus, sa lahat ng nasusulat, ang alin? Ang sinabi niya ngayon, sana di ka na lang pinanganak. Wala nang sasakit pa doon. Sana hindi ka na lang pinanganak. Yung sasabihin sa iyo ng iyong asawa, sana hindi na lang ikaw ang pinakasalan ko. Di po ba, anak? At sinabi ng ina sa kanyang anak na bastos, sana, nung ikaw ay maliit pa, kung alam ko lang na magkakaganyan ka, tinabunan ko na ng una ng mukha mo. It is a word of prostration. The humanity of Jesus. He was prostrated and yet He did not sin. He did not sin. My dear friends, my brothers and sisters, many times I have said this. If you see a good man, emulate him. But if you see a bad person, examine yourself.
Examine yourself. Try to put your feet on His shoes. Madali kasi maghusga kung hindi mo pinagdadaanan. Madaling maghusga. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, taon-taon natin pinagdiriwang ito. At ang akin tanong palagi ay, ano ang natutunan mo? What have you learned? Ano ang natutunan mo sa mga nakalipas na panahon? Marami sa atin, dahil nabigo, hindi na nagtiwala. Dahil nabigo, hindi na nagmahal. Dahil nabigo, hindi na nagbigay. Merong mga nabigo na hindi na nagsisimba. May mga kakilala ako na dating nagsiserve sa simbahan, dahil nabigo, hindi na pumasok sa simbahan. Yung iba nga, tinapon pa ang mga rosaryo, binasag pa ang mga imahin, hindi dahil lumipat na sekta, kundi dahil nabigo. Anong kabiguan? Yung isa, meron siyang isang anak na kung saan nagbumotor, paglabas ng motor sa bahay, nabangga ng truck, patay. At ang tanong niya sa akin, bakit hinayaan ng Diyos ng aking anak ay bawian ng buhay sa ganitong paraan? Ano sagot mo? Di ko po alam. Merong isang babae na nagpa-bless ng bahay na kung saan ang isang kwarto for the past 10 years hindi ginagalaw. Padre, bless mo naman ito. Malinis naman. Pero sabi niya, yan ang kwarto ng aking anak. Ibang anak naman ito, na namatay sa cancer. Hindi ko pinapalitan, Father, yung pillowcase, yung mattress. Ganyan-ganyan siya nung namatay, Father. Hindi ko alam kung mangingilabot ako. Kasi 10 years lang ganun, di ba ba? No? Ang tanong ko lang ay bakit? Ang sagot ng matanda ay, kasi pag ako'y nalulungkot, pumapasok ako, humihiga ako, inaamoy ko ang unan niya para maalala ko siya. Well, ayaw ko namang basag trip. Pero gusto ko sabihin, hindi na yan ang amoy ng anak niyo. Yang amoy ng unan na yan, bulok na. Ano po? Ang dami natin pinagdadaanan sa buhay. Ang tanong ay, nagpatuloy ba tayo? Nagpatuloy ba tayo? Jesus has been betrayed, sold for only 30 pieces of silver, and yet He continued. And yet He continued. Kaya nga paulit-ulit ko yung sinasabi. Lent is never about sin. Lent is all about the love of God in spite of our sinfulness. Ang Kwaresma hindi tungkol sa kasalanan. Ang Kwaresma ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating pagkakasala. At sana habang tayo tumatanda, naintindihan po natin ito. Bakit? Walang sino man sa atin na hindi nagkakamali. Walang sino man sa atin na hindi nagkakasala. Tayo ay nabubuhay lang sa habag. Ano ibig sabihin ng habag? Mercy. We are simply spared from the punishment we deserve.
That is mercy. Mercy is being spared from the punishment we deserve. Kaya nga po, nang sa isang kainan, pumasok ang isang babaeng makasalanan. Umiiyak at ang kanyang luha ang naghugas sa paa ni Jesus. Walang tigil siyang humahalik sa paa. At ang kanyang buhok ang pinantuyo sa paa ni Jesus. Ano sabi ng mga apostoles? Anong sabi ng mga nanonood? Kung alam mo lamang kung sino ang babaeng yan. Kasi pag hinawakan ka ng makasalanan, nagiging makasalanan ka na. Pero ano sabi ng Diyos? Ang higit na pinatawad ay higit na nagmamahal. Ang higit na pinatawad ay higit na nagmamahal. Ang tanong sa gabing ito, kung naintindihan mo na higit kang pinatawad sapagkat tanging ikaw lang nakakaalam ng iyong kasalanan, ang tanong ay, higit ka bang nagmamahal? I would like to beg for your indulgence, especially those who were unable to receive Holy Communion. I'm sorry, we miscalculate. We thought we have consecrated enough and we don't expect that we have more people tonight. Hindi ko alam kung sinong ipapako mamaya. Patawad po, patawad. The recollection, if you're attending the recollection, will follow right after the Mass. The recessional song will also our beginning song. Magpapalit lang po ako ng damit. Going back to what I've said, think about this. To whom much is forgiven, love much. Think about it. To whom much is forgiven, love much. Ang higit na pinatawad ay higit na nagmamahal. Ikalawa, mas mahirap. Ano yung pangalawang tanong? Pinagsisisihan ba ng Diyos na binigyan ka ng buhay? Hello? Ano pa? Be humble enough to examine yourself. Pinagsisisihan ba ng Diyos na hindi ka binawian ng buhay nung pandemic? Ang daming nawala ng buhay ng pandemic. Ikaw ang piniling mabuhay. Ano kaya ang sinasabi ng Diyos? And pangatlo, I want you to remember this, that you have the power in what way you want to be remembered. You have the power in what way you want to be remembered. Why I'm saying this? Because every time the name Judas Iscariot, it comes with the word, the one who betrayed Jesus. It will be remembered for the rest of humanity. So, I ask the question, how do you want to be remembered? Again, ang higit na pinatawad, higit na nagmamahal. Hindi ba pinagsisisihan ng Diyos? O hindi ba sinasabi ng Diyos, sana hindi ka na lang pinanganak? O sana hindi na lang ikaw ang itinara ko nung pandemic? Pangatlo, ano kaya ang matatandaan kapag ang pangalan ko ay binabanggit? Let us all rise. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Grant your faithful, O Lord, we pray, to
to partake unceasingly of the Paschal mysteries, and to await with longing the gifts to come, that persevering in the sacraments of their rebirth, they may be led by Lenten works to newness of life, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We continue to love and serve the Lord. Thanks be to God.